Lesson 6, motivation and preparation for mission. Mao kana ang atong pag-isgutan ni Gabiona o kung sa'y tumoy niini o sa'y buot pasabot nini human nining mawubol nga pahinumdom. Ang gabi mga kaigsunan, so welcome na sab sa laing yugto sa atong tulumanuntak na sa pagtuon o atong pasalamatan ng Dios nga bisan pa sa atong kabisihon sa atong mga kauban dinhi nga mga magbubuhat sa South Philippine Union Conference nga sa sunod pagkatawagon ng Southwestern Union Conference. Okay. Medyo masanay na tani nga pangalan na of course atong mga kauban wala itong pinalanggang Ministerial Director sa South Philippine Union Conference sa pagkakaroon. Kundi si Dr. Pastor Elvin Salada. Of course, atong Zoom, no? Atong natay bisita. Atong bisita gihapon tong last Monday. Pero nakauli na siya dito sa ilang headquarters sa Manila. So, he will be joining us via Zoom tonight. Si Sir Kevin Pingol, no? Ang atong, I think, coordinator sa Amazing Facts yes. Philippines. Okay? So, siguro before ta magsugod ako ngayon si Pastor Elvin sa pagkatag sa opening prayer. Ginoo, naghangyo na sad minimo nga imo ming tagaan sa imong kaalam aron sa pagdiscuss na mo sa lesson sa adlaw nga Martes o karon nga gabi amo ni masabtan pagayo unya ma-apply na mo sa among pagpangalagad ingon nga imong nga mga katawan nga gitawag sa imong nga buhat. Salamat imong tubagon ang pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. So as again, no, timbayan nato mga kaigsunan, labi na gayud na diha sa Kalilangan, Sir Maratas, sila Ma'am Rebecca, diha sa Kidapawan Mega Church, Sir Nelo, Kabatingan, kauban sa atong mga officers sa church, ug of course ang atong church pastor diha, si Pastor Alan. May gabi diya kaninyong tanan og atong mga viewers no nagalantaw karon dili na ako ma-check ang atong comment section sa Tak na sa Pagtuon nga page dinhi sa South Philippine Hope Channel South Philippines. Medyo nabilin mo ko ng kopya na ako sa latong lesson. So mo depende sa ko karon sa atong smartphone mga kaigsunan. But anyway, salamat. So of course my wife no who is on travel right now for sa ilang accreditation sa dito sa Western Mindanao Conference nga area sa atong mga elementary schools kauban sa mga education directors nato no. So as akong wife si Dr. Albert Pido sa akong mga kabataan kung maigsoon nga nasa Amerika karon nga naggalantaw once in a while may gabi diha kaninyo gikan din sa Philippines. It's night time din sa Philippines. Of course siguro diha kaninyo buntag or udto ba or what part of the day. So have a good day sa inyong tanan. Pastor Edwin. Sa ako sa nga family, okay. Ako sa great sila nga kanon na nagasunod sa atong programa. Especially po sa akong mama diha sa Labason, nga sunod yun na sila taga-gabi. Okay. Kung sa akong mga relatives ito sa Tamil, they are always following our program. So thank you kayo. And I would like to greet also birthday to my nephew, si John Siley. Happy birthday. Karon sad my brother-in-law is happy birthday. Celebrating his birthday. Brother Donald, happy birthday. God bless you sa tibok nga panimalay. Okay, so before we start the discussion of what ko lang i-mention, no? Ang mga kaigsunan diha nga sa taga Talakugon. I think this is naan sa name nga territory but I'm not sure kung asa gini nga particular nga area sa name, but I think this is very very close sa Butuan City and makita ta diha karong Sabado together with Pastor Obos, the president of Northeastern Mindanao Mission. Of course with Pastor Meljoy Pipito, ang atong communication director usab sa ana nga buhatan. So okay, Dr. Elvin, ang atong lesson no, magsugod na kita ato nang tiwason kini ug naa na kita karon sa Tuesday ug Wednesdays topics. Okay? So just for a review before we start sa atong Tuesday's lesson, unsa ang again balik kung pwede na to pagabalikan ang mga punto nga atong nadiskusyonan, unsa ka ang nindot nga mga punto nga pwede na to mapuntuhan before we go to Tuesday and Wednesday, Dr. Elvin, sa based sa atong previous nga discussion? I think one of the important nga points sa atong previous nga discussion
nga when we do the mission of God, it must be out of love. Okay. It must be out of love nga kanang atong pagtrabaho tungod kay nahigugma ta sa Ginoo, and we would like to share this salvation nga atong nadawat gikan sa atong Ginoo. It must not be out of personal interest or envy or whatever. Of course, mamunga ra man gihapon na siya. Tungod sa itong tawhanon nga mga tinguhan, no? Yes. Na posisyon, magahulat na mga recognition or acknowledgement, so say matintal ta Yes. to take the detour back. Okay. Instead nga mo rely ka sa Holy Spirit baka nga mo gyud atong real mo salig gyud ta sa gawom sa Holy Spirit sa atong pagbuhat sa mission. Usahay because of envy gusto nato nga i-accomplish ang mga butang nga dili na nagpasikad sa kabubotong sa atong Ginoo. Ang motivation dili na mao. So I think that is one important point nga ato nga himuon, because ang motivation is importante magyud kay na dili na makita sa mga tao, pero ang Ginoo nakakita sa imong nga motivation. Og din sa atong lesson, if I remember it right, no, atong na-discuss nato last Monday, katong illustration na gigamit sa katong mga babae after Christ ascended, resurrected, not ascended but resurrected, no? And comparing it to the attitude of the disciples. So siguro dito po nato makita kung kanibitang giun sa nato pag-handle ang mission, is it out of love ba, or out of envy, or out of other mga personal reasons nga usually atong mahunaw-naan or makonsider. But nakita na to sa mga kababaihan, no? Amazingly, they right away responded to the, sa atong gipadayag sa ila, o nakita nila, o ilang na witness nga without any doubt or without any element of kaning doubt or question, they right away embrace that. So talagsaon na po na siya nga attitude. Pero matingala kung anong lahi ang combination, lahi ang response sa babae sa lalaki, naman na sa ilang psychological structure. Kay is it true ba nga babae murag dali sila moto, ang lalaki medyo naay pagka-cautious gamay. Kay murag nabala na ako ang mga babae daw is mostly using the left brain, side silang brain, mga lalaki sa right brain. So men usually are logical. Yes. And women are more emotional. So nabay contribution na nga, mga babae, no, when they saw that, na witness nila, they right away gi-embrace nila without really kanamitang raising a point of question nga wala agad ba. So the fact nga ni adto sila right away, no, dito sa mga lugar nga na yung mga dagang katawan, especially sa disipulo ni Kristo, ilang gisugyot, no, gisugyot nila dito, o kung sila lang naobserbahan. So what is your thought in that? That's true kay namang gina sa kanang mulag physiology nga dili mo nang madinay nga mo gyud ni sa study nga ang mga laki kinahanglan gyud og ma-convince sila by reason. Usually mo magyud kita bitaw mga laki mo mangyod nga dili kayo ta sa emosyon, pero ato po makita nga na po disadvantage gyud pa dai diha na kay to see is to believe man ko kayo ang ato ang panglantaw dinha, pero dapat sa atong pagtuo sa Ginoo wala man gud nagingon diha nga kinahanglan makakita ka. You have to believe by faith. So ang naka-advantage sa hinuon ang mga kababayan na nianang dapita kay di man sila kayo mag-question. Pagpaminaw nila nga convince sila by heart nga mao ni siya ang tinuod, they just immediately embrace it. So muna usa ka dako nga advantage, but it doesn't mean nga ang mga babae dili sila mag-think pod. Of course. Gila po nang gibalansi pog pagayo. Plus, og imong tanahon, most likely nga kining mga kababayan sa gisulti si Ginoo sa ila sa wa pa mahitabo kay based on the prophecies nga gitudlo si Ginoo lang mo ni ang mahitabo niya, mo ni ang mga event mo na hitabo, wa sila pagduha-duha ni adto. Okay, so meaning to say, prior sa panghitabo nga ila to siyang na-witness, nana sila daan knowledge, no? Yes, isultihan man sa Jesus. Yes, nabasa na nila ang prophecy o kung siya nasulat sa libro ni Moses o sa prophets. So when they saw nga empty tomb, nakita pa nilang duwa ka tao nga napuno sa kahayag. So right away,
na-connect nila diretso dito sa butang nga ilang nadunggan og ilang nabasa og butang nga gisugyot kanila consistent dito silang nakita. Pero unfortunately, the same thing that happens to the disciples. Muna sa gihapon. Pero I remember what you said, no? Kaya usually sa culture nila kanina, I like what you said ba nga usually pag may mga news ng ikan sa mga babae during that time medyo cautious ang mga lalaki. Ila pagong panahon ila pang iludahan o gamabay may espiritu ba o wala, imagine. But Peter right away, no? Ato dahil siya dito sa Tom, no? I like Peter kay pagkadungog niya siguro di kaya siya convinced pero he want to see it by himself. O muna another point sa itong lesson nga dili ka makashare kung wala kay experience. Right. So wa kay experience intimate relationship with Jesus. Dapat makita yun din siya, no? Yes. So muna ang nahitabo. Okay, so it's not just by reading, but I think kanabitang there's a term mag-use, no? Kanabitang encounter, no? Dapat na doon na kay encounter. Personal encounter with Jesus. Okay, kang imong gibasa is not just the word, but the word, the capital W, no? Word, okay. So, to continue that, Pastor Elvin and Pastor Sir Kevin, no? Dinito sa Tuesday's lesson, waiting and mission. Akong pagtanong si Sir Kevin. May gabi diya, Sir Kevin, kamusta ka na? May gabi, Pastor Ido. Oh, wow. Okay, loud and clear. Imong kwan din nila, imong dating dili. So, niya na kita karon sa Tuesday's lesson, no? Waiting and mission. And this is a continuation dito sa panghitabo nga gisaysay diha sa Sunday o Monday's lesson. Sa imong panglantaw, unsay relevance ning waiting and mission dinhi sa atong title sa atong lesson nga nagisgot may tungod sa motivation and preparation for mission. Sige daw, atadang lantawan imong perspective on this one. Naagil siya Pastor sa title pa lang, especially focusing on the word preparation. And kani mismo nga preparation, instruction ni siya ni Jesus Christ sa ilaha. Before he went to heaven, giingnan yun sila nga diha usa mo pabilin mo, usa mo magkatag didto. And the Lord promised, in fact, Jesus said, it is expedient for me. Buti pasabutan na expedient, importante or advantage alang kaninyo nga mulakaw ko aron maipadala diha kaninyo ang another comforter. Kung sa Biblia pang giingon. Kaning comforter nga giingon diri pastors is mao kini siya ang balaan nga espiritu. Lisod magud kaayo og mag-mission bitaw ta nga atong kaugalingon atong saligan. Bisan pag moingon tag nag-eskwela ko ni mao ni akong training, nakaagi ko ani nga mission school o bisan tag moingon tag theologian ko. Pero bisan unsa pa na imong academic achievement, imong skills diha, kung wala tay tabang sa balang espiritu, murag kuan siya disadvantageous para sa ato or makaingon tag handicap gihapon regardless of our bisag graduated with colors pata. But with the Holy Spirit kana good Ginoo, I mean God, di ba? And when we say the fullness of the Godhead is also in the Holy Spirit, so there is great power. That's why Jesus Christ kinahanglan madawat ni ninyo, because it is the Holy Spirit that will enable us to work. And once the Holy Spirit works through us, mas dako ang mahimo sa ato ang pagministeryo. So it fits very well sa ato ang lesson kaning preparation, having Holy Spirit preparation yun na siya. Yeah. So I like what he said. Gusto na akong imunisang sumpayan ng Dr. Elvin. So kaning waiting diya, it's more on the kanabitang kanang connecting ourselves to the presence of the Holy Spirit. How important is this paghimo sa atong mission? Like for example, I mean, sa imong experience ba sa pastor, kayo usahay manggod, kaning waiting manggod murag nagtudlo ni siya kanang virtue ang gitawag nato nga patience, di ba? So I mean, sa mga pamaagi based sa imong experiences, especially you are the ministerial you handle the ministerial department, no, and very much kaning ang function nimo is very much related sa gisgutan din what is the importance ba sa pagulat sa pagwork sa balang espiritu sa imong kinabuhi before ka mosugod sa imong sa paghimo sa imong mission, sa mission nga gihatag kanimo?
Yes, kini nga waiting very important yun kay ni. This is really a necessity. Necessity yun kay ni siya. Nagisulti ni Jesus before Jesus ascended to heaven. Right. I-clear man niya nga naamoy misyon, mahimo mo mga witnesses nako sa tibok kalibutan. But you have to wait. Ayaw po sa mo og layon og lakaw. Kay dili gusto ni Jesus nga mulakaw ang iyang mga disciples, nga dili sila equip. Maglakaw lang sila dito, dili may equip. And Jesus nakita niya nga ang witnessing nila sa mga disciples niya, mga apostles, mga believers sa itong panahon na, if there is no Holy Spirit, dili ma-successful ang ilang ministry. So muna nga, waiting is very important. Kay kung wala sila nagpaabot, did just go immediately without receiving the power of the Holy Spirit, bisan pag-unsaon siguro nila agwali, huwag na may ma-convert, pero human manipulation siya. Pero kining niya, nice. Holy Spirit, yun. Una nga, importante kayo, if I remember sa una nga mga gagmay pata, na di ba na ay public effort, then atong church, before sa public effort, doon ay mga 1 week nga spiritual revival sa Makaigsunan, apay Santa Sina, because we want to ask the power of the Holy Spirit. Ang nga aron ang atong preacher, ang atong mga laiko nga magpamisita sa mga puluyanan, ang Holy Spirit will touch the hearts of the people. So, very important siya nga waiting, because if you just go without the power of the Holy Spirit, most likely ang ilahang pagtrabaho dili mahimong successful. Of course, di adi gisultihan ta nga unsa ka importante diri nga nganong magpaabuta dinhi. We have to wait for the Holy Spirit, and secondly, kinahanglan pod nga ang logistic, ang mga tao ma-prepare sila. So kanang waiting, very important yun kayo, because if we don't wait o dili na ka ng mga panahon na walay time nga, because this is time for preparation. Imong makita rin nga there was that united prayer sa mga disciples. Right. So kung wala sila united prayer, wala sila nag-confess sa ilahang mga sala, wala sila nag-cleanse, so ang ilahang pagwali mahimo na siya nga ineffective. And in many occasions, we have that experience. We have that experience when even from the division nagwali in my district many years ago. And it do happen nga zero gid mi sa mong lugar. It's very simple kay imagine from the division niya zero. And then I asked our lay people what happened. And we found out that one of the leader of the church, doon na siya dako kay nga problema nga nagtarnish sa church sa tibok nga community. So we got zero. Good na lang kaya makaigsunan from other churches nagdala so murag na amin nabutisman, but from that place zero. Wala. So that is very important. Even as pastors, you know, naatay mga failure. So tungtong sa itong failure mo na nga, from time to time, kinahanglan po ta og cleansing. Kinahanglan po tao revival and reformation, ask forgiveness sa Ginoo aron nga ang ato nga ministry mahimo pod nga successful. So munang from time to time natay mga Santa Sina, natay kana spiritual formation nga mga activity so that we are much fit to do the mission nga gihatag sa Ginoo sa ato. Right, nice. No? So meaning to say kining waiting kining ingon ni Kristo nga hold sa sa mo medyo siguro murag ang assumption na medyo energetic na aggressive na kay mga disipulo no kay you know naka-encounter na sila kay Jesus Christ ilang nabati nga uy kato ding ipangsulti ni Jesus Christ kaniadto tinuod jud ay so naturally manika jud ka no kay init ni okay na ni. Pero again, gikosyon sila ni Jesus Christ. You just wait, no? Until ang Holy Spirit maka-take control sila mong kanabuhi. So, kaning waiting in relation sa preparation is kasi we have to look into this sa kanabitang actual nga context, no? So, it also goes with planning, right? Yes. When you start an evangelism or anything,
So that's why there has, like for example, na ako inobserbahan nga, in particular ni siya, is a very specific case, no? So ay evangelism, nga event, pero ang preacher later on, na-discover na kung nagsugod nagwali, 30 na. Mga things like this ba? Yes. So wala, usay, ang program di kayo ma-organize, wala kayo planning, kaya bisag kinsa lang dito, mag-istorya sa taas. So murag ang message murag nahimo na lang Yes. murag isolated lang siya, no? Murag less important na siya nga sana kanang event diha sa event gid nga dapat mahitabo. So in such a way mga tao maobserbahan nimo murag wala na gana mamino, 30 na gud nya say gutom na. Sometimes we take matters into our hands, no? Yeah, that's true. So I think when we say Holy Spirit, so things have to be done systematically and kanabitang reasonably or di ba? Ang i-imagine na to God nga wala gyud ni gipalakaw ni Jesus ning mga disciples, mga apostles, believers sa pag-witness kung dili nila madawat ang Holy Spirit. Importante gyud kayo ang Holy Spirit ani nga trabaho kay because the Holy Spirit will actually teach you. Nya mga mumutit sa tuwa din ang Holy Spirit pud mo imukonbik pud sa mga tao nga ato nga giwalihan. So dako kayo kahimuan. So muna nga dili nato pudi nga mawala ang Holy Spirit because the Holy Spirit ang iyaning trabaho ang conviction. Dili ni ato muna nga kung ang Holy Spirit mo poses sa tuwa, we really don't worry sa ato nga pagwali whether magamay ba o madaghan because it is the Holy Spirit nga nagtrabaho niya na. So meaning to say, I like what you said kanang dili ta mag-worry kung unsang outcome ani. Ang importante lang is kanang conviction of the Holy Spirit. Kay it will always result to something good, no? Whether it is small or whatever. Basta importante makita ginato ang resulta sa atong gihimo pinasikad sa gahom nga gihatag sa balang espiritu. And it doesn't mean also, Pastor Pido, nga kung na ang Holy Spirit mo, tagawalin mo successful ka. Successful. Or dagang bautismo. Because you look at sa mga disciples, na nangadto sila sa ubang lugar nagwali, ginabato sila, hapit pagani sila nangamatay. Right. But it doesn't mean nga wala ang Holy Spirit nagawaban sila. Even Jesus, no? Even Jesus. Daga namin pero gamay lang nasunod. Pero of course, at least at that particular moment. Yes. But of course, ang ato gyud nga mission, iwali na to sa tibok kagalibutan and it is our goal nga og mahimutanan yung tao maluwas. Pero not necessarily nga at the time mga gwalita dapat tanan sila makuha. Not necessarily siguro the next time or ma-realize sa katao nga sa a month after or a year after dito niya ma-realize ang... Di mo po na matuman ng giingon sa Biblia nga, many are called and few or only are chosen. So, di ba? So, di mo na siya matuman. So, muna nga, we can never expect nga in all our preaching, daghan ang mabautismahan. Pero kung itugot man kay works Holy Spirit, muna ato nga gihandom. And Pastor Kevin, he also said like, I like also what he said, kanabitang we forget ourselves. I think that's the most important nga butang nga dapat nato minumduman when we go sa mission kay usay okay ni kay daghan ko na hibalan dito ako natunan mga strategy sa tudlo sa akong professor okay man na siya, no? But naay tendency usay nga malimot na ba, no? When we sometimes when we preach usay may tabo po na sa to sa kuang kagalingon nga mura bitaw maningkamot jud nga kana bitaw ang atong focus na sa atong kagalingon nga dapat pag nagwalita kana bitaw murag usa ba kanang nailahab na kanabang murag natatak ba ko sila una-una murag ba atong una nga kini nga approach maayo gyud kayo na sa tanan tested na gyud ako ni tested gyud ako kayo ni so that is wrong pangunahuna because it's really God the Holy Spirit mo'y muhatag na tuog success so whatever kun ang ato nga pagwali nakakuha tag daghang baptism tungod sa atong daghang strategy, then the question is that the work of the Holy Spirit? So muna nga, of course, magplano niyo ta kay naman din plano man gyud yan sa dinhi. Preparation man. No, preparation tanan gyud nga mga atong himo. Pero atong himo na siya nga kana nga mga plano na to panalanginan sa Holy Spirit nga modala na og daghang mili nga kalag. So in short, meaning to say dapat ang motivation is really must be love. Yes. Not selfish personal interest or
selfish ambition or whatever, no? So it must always be love. So, dili po siya sayon. Dili po siya sayon. Dili sayon. Labi nag-pressure ka nga, dili ka mo, ka nang waiting ka for of the nation. Oo. Kasi gusto ko mga magpakita nga, dapat nadyo kayo mabutisman. So, natural. dapat sa time nga hapit na ka maordinahan. Dagan kang mabutisman. Dagan ka mapakita nga, dagan ka nadala. So, there is a temptation really. Yeah, no? there is a temptation. Muna nga, pero, i-remind na yun nato nga itong kaugalingon. And all of us, nga, ang conversion is really the work of the Holy Spirit. Kita minsahido rin yun ta. Right. And we do everything to persuade these people nga madala ni sila sa kamatuoran by the grace and by the working of the Holy Spirit in the people that we have encountered. But I like what the lesson is telling us, no, Denise? Just this lesson, Luke does not share what they were praying about, but it is most certain that they were praying for wisdom. Okay? Wisdom, very important. Strength and courage to fulfill the mission together. Wisdom. Alam. We need that. Yes, sure. For example, in my case, sa obserbahan mo na ako, magwali ka, tanawon po nimong imong audience, kinsa imong audience. Yeah, so kung makita nimong audience nga medyo nisakay sila, medyo na-inspired sila sa ani nga topiko, so you ask for more wisdom. Yes. Kaya usay, in the middle of the night, no, ma-inspired ka nga, i-consider na dito sa imong wali. And para masabtan nila nga kaning nga topiko, mao-dyo ni siya ang dapat nga masabtan. No? Yeah. Di ba na ma-experience mo na? So very important, wisdom. Wisdom. Imo yung tatawon ni mo mga audience. Kaya usay, sa pagsalig na to sa atong tawhanon nga pamagi, magwali ta og mga terminology, magamit ang terminology nga mura og sikat ka paminahon kay nagamit ka og mga Greek, mga Hebrew. Murag tapos di po ka mo gunit og Biblia kay tungod pakita nimo nga daghang ka na memorize nga text. So nahimo ni noon nga ang imong wali wala masabti tungod kay usahay ang atong ipakita. That's true. Nga mura og impress. May impress ang mga tao. Right. But I like the lesson, what the lesson is telling us, wisdom, strength, yes. Kaya dili po sa'yo ning you go for a mission. Yes. Dili ni sa sayo, no? And courage to fulfill the mission together. I like the word together. So, if I participate in the mission, kung unsa man na siya nga klase nga mission niyatag ka nako, so dapat ang my mindset, it's not me alone. Yes, that's true. So, whatever outcome nga magawa sa diha sa akong pag-participate niya ng mission, corporate. That is a corporate yes, church. Okay? So, Sir Kevin, basig na kay madugang. Please. Okay. Yeah. Go ahead, please. In connection during a waiting, there are a lot of things involved here. God allowed waiting time so that we will have time to pray. Another thing is that God allowed waiting time so that they will have this time to commune together to ask for the Holy Spirit. Well, asking for the Holy Spirit, naigingon ang atong kompetisa. Nga, kung mangayon ta sa balaan ng Espiritu, ang balaan ng Espiritu dahil mga pastors kay magsugod o buhat sa sulod ka na. And it will work within the hearts of those who are praying for the Holy Spirit. It will work unity. Buti pasabot sa dihang magmulat kita o gapayo kita sa balan ng Espiritu. Ang balan ng Espiritu magsugod ubuhat sa sulod ka nato sa atong mga una-una. Aron kitang tanan maka-experience ni ining gitawag og paghiusa. So, connected siya sa waiting and preparation for mission. That's prayer, connecting with God, and then unity of the believers. Kaya kung wala sila waiting time, diretso na sila katag dito, pastors. Mag-ijay-ijay na sila. Right. Pero tungkol kay God told them to wait. They had this experience of coming together, uniting together, and that is a very important preparation for mission. Right, good. So, another one is, the second thing, although na-discuss natin ni nagyan natin siya, but roughly, pero emphasize there is atong lesson is, the second thing they did while they waited was to prepare logistically for their mission. Yeah. So, ato naman ang gisigutan. Yes. So, naday din, wala na kaya nato, nakita right away. So, this is very important. So, first of all, kanang paghatag ka nato o kanang gahom sa balang espiritu, which is very important.
Kasi just like what you said, kanang it will teach us to surrender ourselves, Yeah. no? Kay bisag natay mga nahibalaan, that is also good. Kanatong na kuha sa seminary para nimo. Pero kung dugangan pa na sa gahom sa balang espiritu, Bisag wa pa gani na itong nahibalaan sa seminary kung nahigaw ng Holy Spirit. pero example lang, no? Kaya Yes, yes. whether you like it Yeah, na, yeah. namagay po yung mga preacher Yeah. na medyo na po sila na, I mean, But yun, ang acquire. Pero but what is important is kanang forgetting ourselves, Yes. allowing the Holy Spirit to work in us. Yeah. In us, so that, just like what you said, and Pastor Kevin, kanang ang transformation may tabo sa atong kagalingan. Actually, ang atong mga seminaries, gi-equip po tana. Gi-equip po tana nila. Also inspired by the Holy Yeah, Spirit. inspired by the Holy Spirit. So, muna nga, malipay ta nga na yung mga training centers na to, seminaries nga, magtabang sa to nga ma-equip ta. Then, of course, do not rely on the wisdom that you learn from them. Pareha ng game mo sa Amazing Facts, no? Before yes. sila nga mo lakaw, so i-train sa sila. Yeah, so i-train sa that's sila. waiting. Yeah, that's also preparation. Dili pwedeng Dili pwedeng wato ta sa dagan gubat. ritso. Oh. Gubat nga wala tayo training. Mura lang ko nag-boxing, no? Or whatever nga Yes. klase sports. Before ka mo ato sa main good nga event, Oh. training sa ka. Kaya kung di ka ma-training, basig makuyapan ka. That's so, that's so. Kulang. So, anyway, that's nice. And also, ato nakita sa Wednesday's lesson, kani siya whom you crucified. Kani bitang the outpouring of the Holy Spirit sa Pentecost. Sige. So, siguro ikaw, Pastor Elvin, sugdidan ni kay speaking of tongues, man, it refers to the speaking of tongues nga usa sa mga gasa sa balang espiritu nga iyang igabubo dito sa iyang katawhan sa Ginoo. For a mission. Yeah. Yes. So imong tanawon atong tanawon dinhi nga naka-receive og Holy Spirit ang mga believers, mga disciples nga nigawa sila. Then pagka-receive na sa Holy Spirit, yan nahibulong ang mga tao. Imagine nga nagsulti na sila og Meaning to say, mao na ni ang outcome. yeah, mo na niyang Sa outcome. katong ilang paghulat. Sa ilang pagampo, silang pagpaabot. Yes. So gi-grant sa Ginoo nga gipadala ang Holy Spirit aron matagaan sila og gahom. Dili mo makita din nga pag istorya nila, tingala ang mga tao nga Grigo man ni siya, o niya, ang usa ka Hudiyo nakasabot man sa iyang istoryan. Daghan nga mga lugar, no? So, imong tanahon nga, kaya pila man ni ka manasod, gihisgutan niya ginadire to. sa Acts 2, chapter 2. Okay. Pero nasabdan siya. Nasabdan. Wala siya nag-istorya nga wala masabti sa mga tao. So, nahibulong to mga tao nga nakadungog, no? Uy, Nakasabot man iko nga. nganong iyamang na istorya ang akong lingwahe. Bisaya man na siya, Pilipino man na siya, pero nganong Ilocano naman. nganong nasabtan man ako nga Ilocano man ko. So that is the work of the Holy Spirit. Right. So dili nang speaking of tongues nga dili masabtan. This in Acts, speaking of tongues nga nasabtan sa mga tao nga nakadungog nini. So that is the work of the Holy Spirit nga niabli sa mga hearers nga ang tao nga nagwali sa ilaha. Oh yeah, ilang that's a nasabtan. good point. So balikan nato katong i-discuss sa Tuesday's lesson. So meaning to say, kung ato lang dahil itugyan itong kagalingon diya sa balang espiritu, this is one of the things bitaw nga makita nimo nga dili na imuha. Yes, that's true. That's true. That's true. Nga imong mahimo pero ma-realize nimo nga, uy, this is not me anymore. Yeah. So, that is a good point. Di ba? Nga, Tama? o nga, nagbuhat ka sa Ginoo. Oh. Nya giubanan ka sa yes, Holy Spirit. So sa imong Ma-realize pagbuhat, nimo, uy, dili naman ni ako. dili na ikaw mo gibuhat. Kay ang Holy Spirit sa mag-Bible study ta, di ba ta kay balo sa mga pangutana sa mga atong mga Bible interest. Pero lisod kayo ang pangutana. Usahay na mo gawas no sa pagtubag. Lisod kayo ang pangutana pero mahibulong ka nga spontaneous lang imong pagtubag because you are inspired by the Holy Spirit. So imong makita nga gigamit ka sa Holy Spirit. Ang problema kung magunahon na lagi ka nga ako'y mag-Bible study ani kay daghan kay akong nahibalaan. Daghan ako na enkwentro nga Daghan mga... ako na enkwentro ani. So that's a problem. Okay, that's nice. So, ako pong nakita nga point, Pastor Elvin, is, murag sa ko, it's also illogical for me to think nga kanisya i-interpret in the context of kanang diligid masabtan, no? Yes, yes. Kanang creating confusion. Kaya in the first place, ang intention mong sa mensahe is for people to understand. So nga nang mag-create man ka ng confusion by using different language, nga dili ka masabtan. So it violates the purpose of creating a language. Nalibog na hinon. Nalibog ni noon. So it also violates John 1:1, the word, no? Kanang communicating, because word is communicate to us. Incarnate gina siya. Mo communicate na ako nga di na ako masabtan imong lingwahe. So you have to use my language
Aron masabtan. Aron masabtan ka sa imong mensahe. So kani logically it does not really create a meaning of kanang confusion nga basta lang gawas lang silang baba nga nagmambol nang istorya nga unsa diha. No, it's not. No, that is not the spirit of God anymore. So I think preparing them to really go to a particular mission kung unsa man ang mga lingwahe nga ginagamit sa ani nga particular nga lugar na ay mga tao nga pwede nga magagamit sa Ginoo nga wala niya ginauna nga magamit siya pero tungod sa iyang pagsubmit sa balangin espiritu gigamit siya. Nagamit siya. Ngadto sa ngani nga katuyuan. Kita god mga Pilipino ta pero pag-abot na to sa Amerika mahibulong Amerikano kibulong man ni mag-English. O napoy mga Amerikano nga dugay nagpuyo diri. Kabalo mo din siya. Magbinisaya ta. Maipod. That is a gift of tongue. Pero dili po tanan nga nayana nga gift. Yes, dili tanan. Ingon sa uban ka ng kining gift of tongue. Speaking in tongues. Yes. Ang another way of saying daw is speaking in languages. Yes. Namaw po na ang right term po niya. But usually, na common na ni sa tungod kayo mo nang gigamit din sa Biblia. Of course, balik ta kay Sir Kevin. Sir Kevin, okay, it's your turn. Your take on this on this subtopic. Okay. Yeah, kaning giingon nga speaking in tongues, Pastor, as I was studying this carefully, no, murag na siya tulo ka impact ba. Number one, makita man nato mismo, we can read the scripture nga pagkabantay nila nga Hebrew language na ang Griego o ang mga Romano nakasabot, immediate result is nakuan sila, nakakita sila og milagro, naka-experience sila og milagro. So that's just one impact. Another impact aning speaking in tongues, pastors, is masabtan ang pulong sa Dios. Meaning, in doing mission, it's not fully dependent on the existence of miracles. But in fact, the purpose of miracles, for example, kining, the proper way to call this is a gift, no? This gift of tongues, or kaning speaking in tongues, or speaking in languages, as what you said, Pastor Pido. Kanang, the main purpose of this is para masabtan ang pulong sa Diyos. So that's the second impact. The third impact is para mas wider ang reach sa Ebanghelyo. Not just, dili lang siya para sa usa ka language group, but it is for the whole world. So, kaning tulo ka impact, no? This is a manifestation of miracle. The purpose of miracle is para masabtan ang pulong sa Dios. And the gospel is supposed to go to tongues, no? Nations. It's supposed to go to the whole world. Diri na to makita nga niindot kaayo ni siyang once we understand it the proper way, kining gitawag og speaking in tongues. Because the intention of God is the gospel must spread and it must be understood. Dili lang magsaligta ka ng milagro kay hitabo magud karon, pastors, is nayuban ba nga mingon sila nga mohatan na pa na nga kanang inyong simbahan nga speaking in tongues mo. Nya moingon kag wala. Moingon sila wala din ninyong Holy Spirit. Because the people are looking for miracles. We are just repeating the same mistakes ba nga nahimo sa mga Hudyo sa una nga I want to see miracle, I want to see for myself. But the focus must be the reason why God gave this gift of tongue is para masabtan ang pulong sa Diyos. So, mao na siya, Pastor. Sa ako'y kadugang niya with regards to this speaking. Very good. Yeah, in fact, ang reaction sa mga katawan din when they hear these people speaking in different languages, sa man sila nabasig na hubog na sila. Pero very, based on ordinary human experience, ang reaction sa mga tao. Kay nahibulong mangod sila nga they used to speak this particular language. All of a sudden, masabtan na nila. Nagsugod sila og istorya sa mga lingwahe nga actually belonging to other people. Mabasa ninyo na sa actually Acts chapter 2, no? Na mga lugar that you mentioned, especially starting from verse chapter 9 na diri, no? So yes, I agree, no? Dito to yung gisulti po ni Sir Kevin nga the intention is actually, of course, to bring the message to the world. Although mao mo na itong lesson last week, no? Nga from Jerusalem, then to Judea, Samaria, di ba? Yeah. And then to the uttermost part uttermost part of the world. Okay.
Pastor Pedro, ako nakita rin sa atong lesson nga, ang outpouring sa Holy Spirit, dili lang di ay sa mga disciples, mga believers, even to the people. Nga Right, ang Holy dili sa Spirit chapter sa chapter 2, even sa mga tao gitandog sa si Ginoo, kaysa diha nga nagwali na silang mga disciples, na-convict sila. Tungod kay ang Holy Spirit nag-work na daan sa ilaha. Imong tanawon diri ang mga disciples, grabe gid ang ilang pagwali, very straight to the point. Nga inyong Repent, crucified, be baptized, no? inyong gi-crucified ang Savior nato si Jesus Christ. So therefore repent. Repent and Be baptized. and be baptized. So straight. Inyong ilangsang kita mo'y nagpalangsang ni Jesus nga the Messiah. So maghinulsol mo. Pero ang mga tao nga ilang gisultihan ana, instead nga mag-rebelde sila ha, di even embrace. Imong tanaw na amazing, imong na ilan nung gi-embrace. So it is not, if it is not the work of the Holy Spirit, most likely sa lugar pag yun nga wala ni mo gi-expect nga ang actually di man makita katong 3,000 ka mga tao nga nadugang dito sa iglesia. Because just like what you said, when they heard the message nga straight to the point, then they responded outrightly. The same thing sa gihimo sa mga babae when they saw the empty tomb, and of course katong duha ka lalaki nga na palibutan sa kahayag. Almost same thing, no? Yeah. So muna nga importante gyud nga before we go for a mission, there is that period of time, there will be revival and reformation among the brethren sa dili pa magwali sa maong nga lugar. Because we will ask ahead nga Ginoo ipadala ang imong Holy Spirit ni mga tawana so that before our brethren, our laymen, our pastor will preach, we can see that there is already that working of the Holy Spirit that is doing the groundwork ahead of us. Ahead of us. So meaning to say, going back no kay just ako tong balikan ng resulti ni Sir Kevin kay sometimes magod ma-misunderstood ni sa uban or ma-misuse ni nga ang uban ay panguna-una nga dapat ang inyong iglesia nagid ani nga gasa kining gasa nga some people or preachers nga maka-istorya ani nga dili masabtan sa mga mga membro. So even if you look into the whole narrative of this, I think it contradicts, no? Yes, that's true. Very very clear ang context, even if dili na ka mag-study sa Hebrew or sa Greek, but very easy. You just have to look into the whole narrative and then you will see the logical sequence of the event kung nganong nahitabo to siya. Ang nagwali nga gitawag na to, nag-speaking of tongues, wala sila dili ingon nga wala sila nasabti. Nasabtan yun sila. Kaya kung nag-speaking of tongues ka nga, di ka masabtan, that is not the speaking of tongues. So, giingon rin sa Acts. So, meaning to say, this is consistent dito sa giingon nga you have to start first from Jerusalem. Yes. Then you go to Judea, Samaria, and then to the uttermost part of the world. So, when you start going to the uttermost part of the world, you have to use different kind of languages. That's true. So this gift nga speaking of tongue or speaking in languages is an affirmation tugon dito sa mission nga gihatag sa mga disipulo, no? From that point, and then you have to go beyond that point. So when you go beyond kumaadto na ka nga beyond ana nga point, beyond na nga lugar, of course mogamit yung kaglingwahe nga masabtan sa mga tao. For what purpose man nga na mawali man ka dito nga di ka masabtan? That's true. So sa to pa, katong mga ginangat to dito, dino the language. Kay balitan si Apostle Paul, dito siya sa Roma, lahi magsilutan ng Roma. Pero nasabtan man siya dito. Kay nagamit siya sa pinulungan po dito. So muna yun niya, when I was Rome, I act like Romans. I speak like a Romans. Napitay kantar nga, when you're in Rome, you speak like what the Romans do, no? So, to speak. Yeah, kunya ang imong tanawon, kini mga nucleus of new believers ni Jesus, this is Jerusalem, and this Jerusalem is the center of trade, commerce sa unang panahon dito sa Middle East. So people come to the capital, kay murag ang capital man Jerusalem sa unang panahon. Diha ang action. Diha ang action. So it means nga people should know the language niya. Sila po pareho na to, di man ta mga Amerikano, pero we learn English or Tagalog or Bisaya o uban pa nga mga karailahi nga mga tunada sa Bisaya. We try to learn na. So imong tanahon, ingon ana po ang Ginoo. So katong mga thousands nga nangabautismohan,
idawat naghinulsol o nagpabautismo, pagkabaptize nila, they are also empowered by the Holy Spirit. Katong mga tawhanan na scattered sa tibok kalibutan, they preach the Word of God. So I like that, going back po sa, gimension ni Sir Kevin kanina, kaning the miracle. That's also true, no? Kaya for example, no, there are people always searching for miracle. But actually, kaning ma-convert ka, na-inspire ka sa mensahe, that's already a miracle in itself. That's true. Kaya usay, matingal, oy, tao nga wala mo gi-expect ba nga nagwali ka nga, later on mag-decide ay siya nga mo, hatag siya kung galingon kang Kristo. So, that in itself is a miracle. No? It's really a miracle nga maluwas ta. Yes. Oh, so, despite of who we are. Di na ka pag somewhere to look for the miracle. Yeah. That alone is already a miracle. Kanang pagwali pa lang nimo nga gitandog ka sa balang espiritu nga na-inspire ang daghan kay nga mga tao. So that's already a miracle in itself. Yeah. But anyway, wala tayo nga panahon. Sir Kevin, your parting words please before we end the program. Yes, praise the Lord, pastors, no? Another very important thing in relation there is sa ato ang lesson is the Holy Spirit. Yes, it's given permission, pero it works two ways. It works within the heart of the missionary or the evangelist, the pastor or the preacher. Kung magpagamit ta sa balaan nga espiritu, mag-uhon ta kita mismo. At first, we experience the miracle within us. The miracle of transformation, conversion. And then, kung magpagamit ta sa balaan nga espiritu, ang mga tao nga makadungog sa ato ang mensahe sa mga pulong nga atong ihatag diha kanila, matandog sila o pinagi sa balaan nga espiritu, maka-experience sila of conversion. So it works two ways. Sa messenger o sa mga recipient sa message. These are all the work of the Holy Spirit. Wala gito ma-claim diri nga ato diri pastors. Kinitanan pinagi gid sa Ginoo. That's good. Okay, Pastor Elvin. Yes, I would agree. Nga kining atong pagbuhat sa Ginoo, wala gyud tayo ato ani. Right. Igigamit gyud ta sa Ginoo. Sa gamitan niya sa Holy Spirit. Nga mahimot ang instrumento win souls for the Lord. So kung naa may atong maingon nato nga produkto sa ato pagwali, it is out of the work of the Holy Spirit. Right. You cannot claim that by yourself. It was the Holy Spirit's work ni ana mga tao kana nga gigamit lang ta nga instrumento. Right. I'd like to read sa gisigutan sa tong lesson, no? I'd like gusto nako nga bako ning pagkabasahan. Very nice siya. It says here, we are called to spread the gospel to the world, no? A sinful, so mo ni siya atong mission. A sinful, fallen, corrupt world with corrupt people, I'm sorry. I like the last statement. Our job is not to judge. Yes. Oh, okay. Kaning judge man God, this is personal. Yes. Okay. But our job is just to witness to the saving power of Jesus. Malagyan na siya. So, it affirms what you said kanina nga kaning sa Ginoo gid sa balang espiritu gid ni. Okay, so our responsibility is just to witness the saving power of Jesus. I think kung mao ni atong orientation nga kailangan nato ihampog yun, we will see the difference sa bulaton sa Ginoo nga atong gi-partisipan. Ako mo kung pagto Pastor Pedro mo gini. Kung atog yung tugutan nga ang Holy Spirit mo work sa ato, we can see not only thousands but millions of people will be ushered to the kingdom of God because it is God. As a corporate, as corporate, not individual. Yes, individual. Okay. It is God, the Holy Spirit, mutat sa aning mga tawana. So munang, let us not limit the power of the Holy Spirit to convict thousands of people in His kingdom. Okay, so thank you very much, Pastor Elvin and Sir Kevin. Ako ngayon si Sir Kevin sa paghatag sa closing prayer. Sir Kevin? Ama na mo langit noon, dako among pagpasalamat inihigayon nga imong ihatag namo aron kami makatuon sa imong po. Salamat sa mga amo ang mga kapaglaong nga dayon nga gasubaybay niini nga programa. Among hangyo amahan nga tabangan mo kami aron kami mismo mahimo nga instrumento sa balang nga espiritu sa pagmantala sa ebanghelyo dili lang sa mga nakapalibot namo bisan pa sa mga tao sa lagyo ng mga lugar. Amahan, may you be the one to equip us. We are not capable, so we pray that you will teach us, put your words in our mouth, o gamong ihangyo Ginoo nga bisan diin man kami nimo pagadanon, kami mahimo
panalangin sa mga tao nga nagapalibot ka na mo. Bless all of us, bless my companion, pastors here, ag sa tanan nga amo ang gasulod din nga programa. All these things we ask in the wonderful name of Jesus. Amen.